At grabe guys, nung nalapitan natin yung Click version 4, napakaganda. Kung first time nyo magkaroon ng Click, mag version 4 na kayo. And one thing na na-notice natin sa Click V4, yung kanyang CVT cover, mas pinaganda na. Mafe-feel mo talaga yung pagbabago ng itsura niya eh. Welcome back sa channel. Ngayon, may pupuntahan kaming solid na lugar. Papunta kami ngayon sa Blazing Mountain of the Gods. Sabi nila, sobrang ganda daw ng view doon, para kang nasa ibang bansa. Kaya samahan nyo kami sa aming biyahe. Let's start the adventure! Sakto na yung Click na dadalhin nyo para ma-enjoy nyo yung view. So after nitong corner kasi, kabugaw na. Ito, makikita nyo yung daan, puro downhill. Etong dinadaanan natin, kumakapal at kumakapal yung fog. Parang nasa Benguet lang tayo ah. So guys, magagas na kami dito sa may Kabugaw. Lakas talaga ng 1,200 na RPM oh. Full tank din. Ayan guys, nakakita kami ng magandang view dito. Dito kapag tumingin ka, ang ganda ng view. At katatapos naming naganap ng aking drone kasi sumabit. Okay, so tapos na kaming kumain. At ngayon, ipapakita ko sa inyo yung naiba sa version 4 na Click. Oops, bago ka magpatuloy sa aking video, nais ko lang ipaalala na ang pagmamotor ang naging inspirasyon ko upang magbahagi ng aking kaalaman at karanasan tungkol sa mundo ng motorsiklo. Mahilig din ako sa travel adventures, kaya kung gusto mong mag-enjoy at may matutunan sa bawat panonood, huwag kalimutang mag-like, share, comment at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Hi guys, today is March 2, 2026 at pabiyahe tayo ngayon. Pupunta tayo ngayon ng Kalanasan, Apayao. So guys, time check, 4:30 ng madaling araw. So magta-take off tayo dito sa May Solana. At meron tayong mga kasama, si Bossing Ane ulit. Ayan siya. Ayan si Bossing Ane. Dala niya yung kanyang Aerox. Tapos dala din natin yung ating Click. At ito yung mga dala namin gamit. Nandito yung aking drone. Ayan, tubig. Tapos yung mga ibang gamit natin. At dito naman sa ating U-Box, dala natin, meron tayong dalang kanin. Yan, tapos yung wallet natin. Yan yung mga gamit nating dala. Tapos nagdala rin tayo ng extra na lalagyan ng gasolina. Kasi doon sa pupuntahan natin, walang mabibilihan ng gasolina doon. So ayan guys, madilim pa. So update ko kayo mamaya kung nasaan na kami. Alright, let's go! Guys, update, nandito na kami sa may corner at malapit na kami sa may Kabugaw. So ipakita ko sa inyo kung ilang kilometers pa yung lalakbayin natin. Ayan, 3 hours and 1 minute, so 90 kilometer. So di ko na kayo na-update kanina kasi masyadong maginaw at madilim sa dinaanan namin dito. Ito yung pinaghandaan nating biyahe. Sa last video natin, nakita nyo naman, nag-set up tayo ng ating panggilid. At eto, dito natin masusubukan yung ating setup. Kung makikita nyo dito sa may average fuel per liter natin, nasa 40.3. Kasi yung daan dito kapag papunta ka, galing ka ng Tugigaraw, pababa lahat, bibihira yung pataas. Ang mahirap dito kapag pabalik na kami kasi mararamdaman mo na talaga yung konsumo ng gasolina. Ngayon, medyo relax pa kasi di naman ramdam na talagang paakyat yung daanan. So after nitong corner kasi, Kabugaw na. So Kabugaw, tapos ayun, boundary Kalanasan na. Pero guys, yung klima dito, grabe, napakalamig. Doble-doble na yung jacket natin. May suot pa akong t-shirt, pero talagang tinatagos pa rin. Ito, makikita nyo yung daan, puro downhill. Ayan o. Kaya di masyadong magastos sa gasolina. Nakita ko na pala sa personal at nalapitan ko na yung Honda Click version 4 nung nagbayad tayo dito sa ating motor. Kasi pang 1 year 4 months niya na. At binabalak ko na rin i-fully paid kasi yung kukunin kong motor na pinagpipilian ko hanggang ngayon ay yung Aerox tsaka PCX, pero hanggang ngayon hindi ko pa nakukuha. Pero anytime naman makakakuha naman tayo, pero ang inaalala ko lang, baka bandang huli kasi magsisisi ako, kaya
inoobserbahan ko pa kung ano talaga yung napupusuan ko sa dalawa. Kasi parehas na gusto ko silang dalawa eh. At grabe guys, nung nalapitan natin yung Click version 4, napakaganda. May mga pinagbago. Grabe, ang daming nabago pala sa bagong Click ngayon. Pero kapag tinitigan mo ng matagal yung itsura ng version 4, mas pogi pala. Sabi ko na eh, kapag una, parang pangit. Pero kapag matagal, lalong lalo na kapag yung motor is nasa tabi mo na, mafe-feel mo talaga yung pagbabago ng itsura niya eh. Sa version 3 naman, nasanay na tayo kasi 'di ba? Lagi-lagi nating nakikita kahit saan. Kahit saang sulok ng ano 'yan, kahit saang sulok ng barangay may makikita kang naka-Click V3. O yung mga iba pa may Click V2, pero sa Click V2 medyo ano na siya, medyo parang outdated na yung itsura niya. Kasi sa dami ng V3 na nakita natin, hindi na makasabay yung itsura ng V2. Sa V1 naman, parang sasabay siya sa itsura ng Click V4 kasi parehas sila ng mukha. And one thing na na-notice natin sa Click V4, yung kanyang CVT cover. Mas pinaganda na yung kanyang design. Siguro ginawang ganito yung design niya kasi para mas ma-prevent yung init kapag nag-upgrade kayo ng CVT parts. May mga pagkakataon kasi na kapag naka fully set ka sa iyong panggilid, may tendency kasing mag-overheat yung inyong mga panggilid. Kaya kung mapapansin nyo, madaling mapudpud ang belt, lining, mga ganyan ba. Katulad ko, nasa 8,700 nagpalit tayo ng belt. Kasi ang alam ko, yun yung dahilan na nagkaroon siya ng crack dahil dun sa setup nating masyadong mamaw. Kaya ngayon, nagtaas ako ng aking spring, ginawa nating 1,200 at yung ating flyball ginawa rin nating 1011. So dati kasi yung setup natin dito ay naka 1K boat spring tapos 910 na combi. So mas gusto ko pang madagdagan yung kanyang power, kaya sinagad-sagad ko na, ginawa kong straight 9 tapos 1K boat spring. Ngayon naging ganun yung ating belt. Sa mga ibang gumagamit din ng ganong setup, paki-comment naman kung parehas tayo ng na-encounter. Mas maganda yung naibabahagi ko sa inyo yung nangyayari sa ating motor kasi para yung mga makakapanood, alam na nila yung gagawin nila. So ito, testing natin itong setup natin. Pero sa tingin ko, okay naman siya kasi dito sa pupuntahan nating lugar, paakyat lahat to. Kaya kung matatandaan nyo yung sinabi ko noon na kapag gusto nyong kumuha ng bagong motor, kung first time nyo magkaroon ng Click, mag version 4 na kayo, piliin nyo na yung keyless na variant kasi mas advanced na yung technology na ginamit doon. Hindi basta-basta nananakaw yung motor mo kapag keyless. Yun lang, kapag nawala yung susi mo, magpo-problema ka talaga. Pero madami namang pwedeng paraan dyan na pwede mong mabuksan yung inyong motor hanggat meron si kasa na pinagkuhanan mo, hindi ka magkakaproblema. Guys, napapansin ko itong dinadaanan natin, kumakapal at kumakapal yung fog. Yan o, tignan nyo naman yung daanan dito, pa 360 yung curve. Parang nasa Benguet lang tayo Bali itong pupuntahan natin guys na Blazing Mountain is parte siya ng Apayao. So ito is ano siya, parte siya ng PAR o Cordillera. Kaya kung ano yung mararamdaman nating vibes dito, ganun na ganun din sa Benguet. Pero sa Benguet kasi masyado siyang mataas compare dito. Kaya medyo ano pa rin, meron silang pagkakaiba pa rin. Sinagad ko yung aking PSI kasi mabigat yung dala natin, pero nadudulas tayo kapag nadadaan tayo dito sa may pintura. Ito, iwasan nyo, dumaan dyan madulas kapag ganitong nagfa-fog. Pati yung cellphone ko basa na rin lakas ng fog. So guys, magagas na kami dito sa may Kabugaw. So baligas pa lang namin to nung galing kami ng Tugigaraw. 4 bar ako. Si bossing, ilang bar ka na boss? 2 bar. Lipat kami ng gasolinahan, walang supply yung kanilang pump. Natutulog pa lang yung
bantay nila doon. So maghanap kami ng ibang gasolinahan. Lumabas na yung haring araw, pero yung klima dito maginaw pa rin. Grabeng pababa ito oh. So kapag ka dito daw kami dadaan, magra-right kami. Kabugaw. Pasok kami dito sa may Kabugaw. Tapos dun din kami mamaya dadaan sa may highway. Pasok lang kami dito. O yun oh guys, paakyat. Lakas talaga ng 1,200 na RPM oh. Yung 1K na center natin dati kapag ka ganun, maungol siya. Diretso lang? Ay, dito eh. Ah, dito pala yun. Hinatid niya pa tayo ah. Hinatid niya pa tayo. Te, full tank din. Ada ba sa nga bakery dito ite? Ay, nga banda. Ni? Okay, tante? Sumobra. Ayan, 2.3 liters. Yung kilometer siguro mga matipid na yun no? Galing kami ng Tugigaraw, so parang nasa 100 plus lang yung natin. Thank you. Yung gas natin hanggang dito. Yan oh, napakatipid guys oh. 40.9 kilometer per liter. So di ko muna pinakarga yung ating container. Kasi meron pa namang gasolinahan dun sa sa part ng Namaltugan. Dun kami magpapagasolit mamaya. Hanap kami ngayon ng bakery na pwede naming pagmerendahan. Ganito pala yung lugar nila dito sa may Kabugaw. Parang wala naman akong makitang bakery. Dito na lang tayo. May hopya sila. Ayun, nakabili kami ng hopya. So lalabas na kami dito sa may Kabugaw. Iba yung amoy ng gasolina nila dun, parang amoy gas. Ganito kasi yung gas nila, gas station nila, yung mga maliliit. Ayan guys, nakakita kami ng magandang view dito. Ayan, nakikita nyo naman siguro yung nasarapan natin. So stop over muna kami dito at magkakape muna kami. Ayan kita nyo naman yan. Ganda ng view namin Tapos dito kami nagpark. Nakarap kami dyan sa mga bundok na kinakain ng ulap. Yun, katatapos naming nagkape. At babakbak ulit kami guys. So time check tayo, 7:52 sa ating cellphone. Sa ating dashboard 8:08. At nasa 54 kilometer pa yung lalakbayin namin. Grabe yung view dito. Dito lang ako makapagkwento sa inyo ng about kay Click. Na-enjoy ko yung ganda ng view. Na-enjoy ko din yung paggamit natin sa ating Click. Saktong-sakto lang pala kapag dadalhin mo siya sa ganitong lugar na ganito yung vibes. Oh, di ba? Wow, grabe guys. Ganda. Dito. Picture ulit kami dito. Grabe, solid. Oh. Ganda ng view. Yan, paruinto kami. Yan, wag kang matumba. Pipicture lang kami.
Ayan, di namin pinapalagpas yung mga magagandang view. Talagang kinukuhanan namin ng magandang video. Guys, follow nyo pala yung Facebook ko, Boss Phantom Speed. At etong kasama natin, si Bossing Ane. I-follow nyo siya, Ane TV. Nasa 320,000 followers na siya. Ayan, no, puro ganito yung daanan. Kaya talagang binagay ko yung yung setup natin na 1-2. Pwede nyo ring tularan tong setup natin kung naka-click kayo guys, especially yung mga naka-click V4. Sa click V4 pala, so may isang subscribers tayo na nag-comment. Iba na daw yung yung CVT ng grabe tang ina. Ganda na naman to. Ganda. Hintuan ulit natin. Hindi ako makafocus sa vlog ko ngayon. Dito kapag tumingin ka, ang ganda ng view. Kitang kita yung buong kabundukan. Pero kapag dito naman sa kabila, iba naman yung makikita mo dito. Ang lalaki mga punong kahoy. Isang subscriber pala natin na sinabi niya na iba na daw yung CVT ng pang V4. Gaya ng sinabi ko. Ayan na naman, ganda. Madami pa naman kami makikitang ganyan. So yun guys, balik tayo. Yung sinabi pala ng subscriber natin na iba na yung CVT ng ng click version 4. Oo, iba na yung CVT cover. Pero yung loob niya same pa rin sa sa click V3, V1, V2, V3. Hindi ko lang sure kung sa V1 parehas kasi may Kickstarter yun. So sa V2, V3 siguro same yan. Hindi ko pa kasi nakikita yung CVT ng V1. Ganda talaga ng dito guys, ng view. Sakto lang kapag pupunta kayo, galing kayo ng Tugigaraw, pupunta kayo ng Blazing Mountain, sakto na yung click na dadalhin nyo para ma-enjoy nyo yung view. Hindi mo kailangang dito, mag big bike. Kung big bike siguro dito kawawa kasi ganito yung daanan paliko-liko. Maganda kasi sa Matic kapag ganito, gusto mong mag-picture kaagad-agad, makakahinto ka, pwede ka mag-one hand. Tapos madami kang may lalagay pa sa compartment mo. Unlike pag declutch, syempre kapag ganitong akyatan, katulad nito, naka one hand tayo, pero tignan nyo naman yung dinadaanan natin, liko-liko yan. Tapos i-throttle mo na lang, kusang uusad na yan. Hindi katulad kapag declutch, kailangan mo pa siyang pipisain, kailangan mo pang kokontrolin. Kapag hindi mo na control yan, pwede ka pang mabitin, ikakapahamak mo pa. Samantalang kapag Matic, ito napaka-friendly niya gamitin. Buti na lang sinet up talaga natin tong natin guys, tong CVT natin. Kung hindi, hirap na hirap sana to. Ayan tignan nyo naman yung dito, akyatan. Di ba? Para kang nasa Benguet lang, no? Ang isa pa pala na naiisip ko, kaya kung bihisan ko pang click version for itong natin, itong itsura ng click natin, no? Kunin natin yung itsura ng V4 tapos ilagay natin dito. Fit kaya? Sa niya talaga, doon talaga ako sa kiles niya na angasan, napaka-cute niya. Kasi bibihira lang talaga sa 125cc ang nakakiles. Pero tignan nyo, galing talaga ni Honda, no? Nilagay niya dun sa click V4. Wow, ganda guys, grabe. Tignan nyo naman yan. Di ba? Pero di kami dito magpapalipad ng drone kasi doon kami sa part ng part ng Blazing Mountain. Yung daanan dito, ganito. Di ko na ma-imagine yung dito, yung daanan. Kasi nung dumaan kami dito, na pauwi kami sa Tugigaraw, gamit ko yung aking KTM, is gabi na. Kaya hindi ko na rin masyadong familiar tong daanan na to.
Maganda pala ng ano dito guys oh, ng view. Kita nyo yun, nag-engine brake. Kanina pinapa-engine brake ko, ayaw mag-engine brake. Tapos nung nandito na tayo sa baba, biglang nag-engine brake. Lakas niya mag-engine brake no. Ganda rin ng tulay nila dito oh. Isa lang siguro yung nakikita kong problema sa Click V4 kung bakit hindi mo siya bibilhin ngayon. Alam nyo kung ano yun? Yun ay kung wala kang perang pambili o pang down, eh talagang hindi mo talaga siya makukuha. Pero kapag meron kang pambili pang down, kahit anong oras pwede mong makuha yun. Ay, malapit na sa wakas. Time check, 9:39 na po. Wow, 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 wow. Nabudol kami dun ah. Taas. Guys, time check. Bakit kasi nagkaganito? 9:40. Nagising tuloy ako dun ah. Inaantok na ako pero ginising tayo nung bitak na daan na yun ah. Wow, 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 wow. Grabe. 360 yung curve. Oo, di ba? Imagine, parang ano lang oh. Parang siyang ahas na paikot. Wow, 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 wow. Ganun pa rin yung performance ng motor natin. Hindi pa rin siya nagbabago hanggang ngayon. Okay na okay pa rin. Itong dinaanan namin na to, hindi ko na siya maalala. Gabi na kasi nung dumaan kami dito. Yung lang, brake lang natin talaga is ina-alternate ko talaga, pinipiga. Hindi ko talaga siya full brake kasi baka mamaya biglang mag-slide. Ayan alternate lang natin. Nakasabay naman yung ating engine brake kaya okay lang. Konti na lang guys. Konti lang na. Ito, may madadaanan kayong rough road kapag pupunta kayo dun. Ang taas ng bundok sa harapan natin guys. Nakikipagsapalaran na si Click dito. Ang tataas nito galing tayo dun sa pinakababa Grabe guys, napakataas. Yung Aerox bumubuntot lang sa atin. Ayan yung view sa harapan natin ganda. Ayun na yung Blazing Mountain guys kitang kita dito. Ito na yung pinakamahirap daanan guys. Ito yung napakataas na under construction na tulay. Ayun nga, sa baba pa kami dadaan nito. Ayun di ba? Grabe, di pa pala natapos to. Kakayanin kaya ng Click natin mamaya to. Kapit kamay tayong dalawa. Grabe. Ang taas. Dito ako muntik na ulog nun Guwapo. Ayan Ha? Guys, grabe ito, akyatan na ulit. Pero tignan nyo naman, kayang-kaya ng Click natin umakyat. Wow. Dahan-dahan lang tayo kasi mabigat yung karga natin.
Iba na yung kagat ng ano ko, lining ko ah. Ayun, sinuli ni Bossing Ane. Iniwan niya tayo. Nag-aalangan ako dito sa ano natin, sa lining natin kasi stock to. Tapos ramdam din natin na iba yung ano niya. Grabe oh, napakataas oh. Iba yung pagkagat niya dun sa clutch bell natin. Ayan oh, pakyat pa to ulit. Grabe! Parang ayaw ko na. Eh no, nasa ano lang tayo 40, ganyan. Oh 42. Nabigla yung motor natin dun ah. At hindi lang yan, meron pa dito. Ayan oh. Hirap na hirap talaga. Ayun oh, yung ano, na landslide na daan oh. Madadaanan natin. Balak pa man din namin magsagada. Paano kung puro ganun yung daanan, no? Okay guys, so nandito na kami sa may Mount Kilang. At katatapos naming naganap ng aking drone kasi sumabit. Ayan, buti na lang meron si Bossing Ane kasama natin kanina. So sumabit doon sa pinaka-tuktok. Di ko na nabidyohan kasi sobrang na-stress ako. So nanghina ako sa pagganap. So ngayon guys ay kakain kami. Ito guys, may baon kami dito. Madaming kanin tapos longganisa. Na sobrang stress ko, ikain na lang muna namin ni Bossing Ane. Pagpapatuloy natin mamaya ulit yung video natin. Okay, so tapos na kaming kumain. At ngayon, ipapakita ko sa inyo yung naiba sa version 4 na Click. So dito, kung mapapansin nyo, yung ating CVT cover, same sila ng V2 tsaka V3. Ito, parehas lang. Pero sa V4, ganito na yung itsura niya. Tapos sa naman, air filter, parehas pa rin. Sa shock, yun pa rin. Yung sa gulong, hindi ko lang kasi matandaan kung anong brand ng gulong na yun. So, paki-comment na lang kung kung mapanood nyo tong video natin para yung ibang makakapanood, malalaman nila kung anong gulong yun. Ito kasi is yung brand niya ay Federal. Ayan, Federal yung tire natin.
Pero tignan nyo naman, oh. Sulit na yung ating gulong, kaka-rides. Then dito sa likod, yung pinaka tail light niya, hindi na siya ganito. Ganito na yung itsura niya. Tapos dito naman sa harapan nila, parehas lang, wala namang naiba. Sa disc brake, ganito din yung kanyang disc brake, pati yung kanyang caliper, ganito din. Ano bang pangalan yan? Tokiko brand. Tapos ano pa ba? Dito pala sa itsura. Si V3, ganito yung itsura niya. Parang kapag nakita mo siya is masungit. Pero si version 4, kung makikita nyo, parang nakangiti yung itsura niya. Ganyan yung itsura niya. Sa panel naman, walang pinagkaiba. Ganito pa rin yung panel niya. Pero ang nadagdag lang dun, yung kanyang kilis. Mas maangas na. Sa pocket, same pa rin. Ganun pa rin. Ganun pa rin kalalim. Walang pinagkaiba. Ganyan na ganyan pa rin siya. Tapos meron din siyang USB na saksakan. Ayan. Di ko lang alam. Laging nag-open siya. Kahit na hindi ko naman ginagamit, laging nag-open. Lagi kong gina-close yan. Hindi ko alam kung siya dito, sumasayad. Nga pala, sa nagtatanong dito sa side mirror natin, ilalagay ko sa description kung saan ko nabili ito. Bali, ito pala yung side mirror na two-tone na CNC. So, kulay black itong binili natin para bagay na bagay pa rin sa itsura ng ating click. Tapos, ito, update ko lang kayo sa ating upuan. Naka-racing seat tayo. So, ito ay pinagawa natin sa MDC Kawayan, Isabela. Ayan, yung design na ganito sila yung gumawa. Pero, yung gumawa ng ating racing seat kay Jocares naman sa may Kawayan din, Isabela. At kung matatanong nyo kung magkano ang pinagpa-recover natin dito sa ganitong design ay 600 pesos. So, kayo na bahala mamili kung ano yung gusto nyong kulay ng tahi, kung anong gusto nyong design. Kayo pipili, sila lang yung gagawa. So, ayan. So, nasabi na natin yung mga meron sa click na 125 V4. At guys, yung sa performance pala ng motor natin, nakita nyo naman kung gaano kataas yung inakyat ng ating click kanina. Kayang-kaya niya. Next na papalitan ko siguro dyan is yung kanyang lining. Kasi stock lining pa yung nakalagay. At yung ating bell na nakalagay din dyan ay RS8 naman na lighten bell. So, after nitong ride natin, i-check ko yung ating bell if yung naging kulay niya, kasi kanina parang nag-i-slide talaga eh. So buti na lang na naiakyat niya tayo dito sa Blazing Mountain of the Gods. Ayan guys, yung Blazing Mountain of the Gods, yung kulay ng bundok nagiging abo. Ayan, kasama pa rin natin si Bossing Ane. Ayan, busy siyang nag-selfie. Tapos, ito yung kanyang Aerox V3. Di ba? Angas. Ayan, so nawalan tayo ng gana. At hindi ko alam kung paano ko siya ibabalik. Yung pinaka masaya kong araw ay naging malungkot dahil yung ating drone ay nalaglag na naman sa pangalawang pagkakataon. Ay, pero okay lang naman kasi yung gimbal buo naman, pero yun nga lang, flicker. Kaya siguro i-check kong panoorin sa YouTube kung may tutorial kung paano nga ba maayos yun, or kung hindi ko kaya ipaayos by Monday next week. Alfonso Listay Fugao kami ni Bossing Ane para hanapin yung technician ng drone doon sa Mountain Province. So doon kami e-explore naman guys. So kapag nagkataon na pupunta kami doon, samahan nyo ulit kami sa aming biyahe. Ayan, kasama natin ulit si Bossing Ane. Ayan busy Pang 100 shots niya na yan. 100 shots, so 103 na yan. Okay guys, so sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos. Once again guys, this is Boss Phantom Speed. Ride safe and God bless.